Maupay nga gabi mga kawaray. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre po, pati po sa ating mga OFW na nasa iba't ibang panig ng ating mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong gabi meron po tayong panonoorin mga nakakatakot na video. At credit po ito kila Goosebumps at Andy the Explorer. Subscribe nyo po channel nila. Okay, panoorin na po natin at bigyan po natin ng reaction. Siyempre, enjoy po tayo. Hey. The Guard. Itong video mapapanood ninyo ay kuha ng isang security guard sa Nuevo Laredo Mall sa Mexico. Mag-aalas 4 na ng madaling araw yun. Kakatapos lang niyang gawin ang kanyang rounds kaya nagpahinga muna siya sandali. Ngunit sa pagpikit ng kanyang mga mata, isang tinig ang gumis. Hirap po talaga ng trabaho ng isang secure. Lalo sa mga ganyang mga mall. Hirap niya kasi ang dami niyan. Kung ilan lang kayo, sabihin natin mga... Bagay marami naman kayong mag-iikot. Pero siyempre, iba pa rin yung maliit lang yung sakop mo. Dahil hindi matatagal yung pag-ikot nyo, yung pag-grooving. Pero kagaya nyo sa mga mall, dahil sa malawak yan, talagang lahat yan pupuntahan nyo. Ang hirap niyan kasi pagka punta nyo doon kung saan ka ma-destino, siyempre sindihan mo yung ilaw o kaya naman kahit hindi mo sindihan ng ilaw kasi mayroon ka namang flashlight na dala nyan, siyempre madilim, hindi mo alam kung ano yung makikita mo dyan. At alam na nila yung mga gwardiya, talagang mahirap ang ng mga gwardiya lang yung mga panggabi. Puyat yan. Laging naka-alerto yan. Konting kaluskos lang, konting ingay lang sa loob at labas ng ng mall, yan, alerto yung agad yan kasi mahirap na baka maisahan sila, mapasok sila magnanakaw. Okay, kaya mabilis siyang napatayo at agad na nag-record gamit ang kanyang cellphone. May mga Ito ilaw ang naman kanyang na-videohan. Iyak ng bata. Wow. Iyak ng bata. May bata. Ayun o. Ayun po. May bata. Mag-eat pa o. Parang siguro mga ano lang to, mga 3 taon? Mga 3 taon siguro to. 2 hanggang 3. Tapos gabi na, wala na ibang tao dyan kundi mga gwardiya na lang. Bakit mayroon pang bata dyan? Tapos ganyang edad lang. Nakakawa, iyak ng iyak eh. Naglakad o. Bata talaga. Nawala. Nawala na yung bata. Hindi na nakita. Nawala na rin iyak. Multo. Ano? Maririnig mo ang iyak ng bata sa video at nang itinutok niya ang camera sa harap niya, makikita mong isang maliit na bata ang nakatayo malapit sa isang stall. Makikita mo pa ang pag-alis ng bata nang maglakad ito pakaliwa nang pupuntahan na sana ng gwardiya ang bata.
Maririnig mo ang paghina ng iyak nito at Walang kasabay kasama nun kung ay yung bata. hindi na din niya Isa lang makita siya. ang bata. Maaari bang napahiwalay lang ang bata sa mga magulang niya? Hindi Pero rin kung eh. ganoon, bakit hindi niya nakita ang bata nung nag-ground siya? Kasi kung gabi O na kaya yan ay eh. espiritu Wala ito na ng ibang tao batang dyan. nawawala? Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Ikaw na ang magpasya. Ghost Balloon. Galing sa isang okasyon ng pamilya, habang sila ay papauwi na, isang babae ang natuwa sa anak nang nag-upload ng video at binigyan nga ito ng lobo. Wala naman silang inisip na kung ano tungkol dito. Ngunit nang makauwi na sila, may napansin siyang kakaiba. Naggulat na lang sila dahil nung natulog sila ay naiwan ang lobo sa sala. Ngunit paggising nila, nasa kwarto na ng anak nila ang lobo. Inilabas nga uli ng ama ang lobo at nagulat siya nang makita Kulit niyang ng lobo. gumalaw ang lobo ng mag-isa papunta Iwan sa naman anak sa labas nila. eh. Babalik pa doon Dito sa nga ay loob. nag-video siya at tinignan niya kung tama ang hinala niya. Ito ang nangyari. Ahora miren esto. ¿Quién me puede explicar a mí esto? Mira, ella del cuarto, aquí tengo a la bebé durmiendo. Ella viene para acá, suelta el globo, mira dónde lo suelta. Mira que el globo queda solo allí. Solo. Ahora, porque estoy grabando, se queda tranquilito. Mamá, ¿qué si la mala basura porque no se mueve? Yo lo voy a grabar. Mira, iba para el cuarto. Mira. Mira. No es que he cortado el video ni nada, caballero. Miren esto. Miren. Mira tú la vuelta esta. Mira. Nadie lo está agarrando ni nada. No es que hemos cortado el video. Mira, iba para el cuarto donde está la niña, mira. Solo el globo, mira. Mira cómo se baja ahí el globo solo. Mira, para pasar por abajo, por dentro de la puerta. Miren esto, mira. 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 Va ahí para el lado de la niña, mira. Ahí se queda siempre. Mira. Pumasok ko na yung kwarto. Miren eso. Sa video, makikita mong inilabas ng ina ang lobo habang nagbibideyo ang ama ng bata. Hindi ito agad gumalaw ngunit matapos ang ilang sandali, dahan-dahan itong gumalaw patungo sa kwarto ng bata. Wala kang makikitang kahit sino ang gumagalaw doon. Nakakapagtaka din nga na lumiko ito sa hallway at pumasok sa loob ng kwarto ng anak nila. Nang makarating nga ito sa kama kung saan natutulog ang bata, ay huminto na din ito sa paggalaw. Maaaring kagagawa nito ng ventilation sa bahay nila. Pero paano mo may papaliwanag ang Paano siya nang lumiko dyan? Ano, alam niya lang na ando ng kwarto? Lumiko yun. Wala namang walang nagdadala sa kanya para pumunta ng loob ng kwarto. Pero alam niya kung saan liliko. Kasi kung na ng hangin lang yan, dadala. Diretso lang yan doon sa may sa may diretso lang talaga hanggang sa mabunggo na lang sa dingding. Pero hindi lumiko eh. At hindi pa yun pagdating doon sa kabila, dahil liliko na naman, nasa yung kwarto kasi yung pintuan bandang kanan, lumiko pa rin yung yung lobo, kumanan. Paano nangyari yun? Bahala kayo. Bahala ito sa hallway at pagpunta sa kwarto? May kinalaman kaya ang babaeng nagbigay ng lobo sa bata? Meron kaya itong ibang intensyon kaya ito nagbigay ng lobo? Matapos noon ay pinutok at tinapon din nila agad ito. Video na ito ay mula sa CCTV ng isang bahay kung saan nakuhanan ng isang kakaibang pangyayari.
Isa sa mga motorsiklong nakaparada sa harap ng bahay, bigla na lamang gumalaw, na para bang may kung anong puwersang humihila rito. Makikita natin na ang motorsiklong kanina'y nakatigil lang, ay bigla na lamang umusad ng mag-isa, at pagkatapos ay umikot-ikot na parang may hindi nakikitang nagmamaniobra nito, hanggang sa tuluyan ng bumagsak ito. Lubhang nabigla ang may-ari ng bahay nang mapanood niya ang footage. Wala raw siyang ideya kung ano ang totoong nangyari sa motor na tahimik lang naman niyang iniwan sa garahe. Nagpupusang gumalaw yung motor. Nagpupusang gumalaw yung motor. Oh. Umiikot siya. Wala namang gumagalaw. Baka di remote control yung yung motor. Oh, kasi nagkusang gumalaw eh. Baka may nag-ooperate sa sa pamamagitan ng ng remote. Tuloy. So, Ang TikTok username na Amazingly Lou ay kilala sa mga wholesome na video tungkol sa kanyang araw-araw na pamumuhay at sa kanyang mga alagang aso, sina Peanut at Coco. Pero noong kalagitnaan ng October 2025, may nangyaring hindi pangkaraniwan sa loob ng kanyang bahay na nag-iwan ng kaba sa mga nanunood. Alas 3 na ng madaling araw, tahimik na nagbabasa si Lou sa sala habang paikot-ikot si Peanut, ang kanyang alagang Labrador. Lahat ay mukhang normal sa home security camera hanggang sa biglang may nangyaring kakaiba. Bigla na lamang napareact si Lou na para bang may mainit na hiningang dumampi direkta sa kanyang tainga. Pero ang susunod na pangyayari ang tunay na nagpakilabot at nagpa-viral sa video na ito. Panoorin ninyong mabuti. Habang tumatayo si Lou at umaatras palayo, ang isang maliit na bote sa mesa sa ilalim ng TV biglang tumagilid at bumagsak ng mag-isa. Walang humipo rito, wala ring indikasyon ng hangin. Basta na lang itong nagpatihulog. Umabot sa milyon-milyong views ang footage. At umani ito ng samet-saring mga komento tungkol sa kung ano nga ba ang tunay na naranasan ni Lou. Dahil sa dami ng haka-haka, nag-post si Lou ng isang detalyadong story time para ipaliwanag ang lahat. So since the videos that I posted in TikTok went viral, I think I owe you guys some story time. Ipinahayag niya na hindi siya nagbabasa ng Biblia, gaya ng akala ng marami, kundi isang lumang aklat tungkol sa sinaunang mythology, at talagang malalim ang kanyang pagkakaengganyo sa pagbabasa. Bandang alas 2:55 ng madaling araw, bigla niyang naramdaman ang isang mainit na hininga sa gilid ng kanyang tainga. Hindi tinig, hindi bulong, Parang isang may malalim na parang pagbuga bumulong. lamang hininga at napakalapit. It was not a whisper but it was just a breathing. Something that was breathing dito sa ears ko. Sabi ni Lou, si Peanut ay kabado na mula pa kanina, kahit hindi naman ito tumatahol. Pero noong mismong sandaling naramdaman niya ang hininga, agad lumapit ang aso sa eksaktong lugar kung saan ito nangyari.
Sinagot din ni Lou ang mga nagsasabing scripted o staged lang ang lahat. Bigla siyang tumayo. Ngunit tayo payapa niya, siyang tumugon. Nililingon Hindi niya ko pa yung pinipilit ang sinuman na kung maniwala saan sa yan, naranasan tutuan ko. ba yun? Wala kayo doon nang mangyari Saka yun. nahulog yan, Sa dulo ng kanyang update, iniikot parang, niya ang camera kay Peanut at bote. tinawag itong ang aking guardian angel. Dagdag pa niya, hindi na raw siya namang natatakot dahil lagi niyang Basta na lang kasama ang nahulog. kanyang aso. Here's my guardian angel. Now I'm not scared because Galing I ng have this aso. baby girl of mine that's actually protecting me. So, there. Pero ang tanong, ano ba talaga ang nangyari sa sala ni Lou noong gabing yon? Isang simpleng ihip lamang ba ito ng hangin? Isang coincidence? O may isang nilalang bang nakatayo sa likod niya? Kita niyo po? Ilagay lamang ang inyong Nahulog yung opinion sa comment parang section bote sa yata ng ibaba. pabango yun eh. Noong February 2024, nag-upload ang YouTuber na si Chris Hill ng isang nakakabagabag na video sa kanyang channel na pinamagatang Scary Encounter While Exploring Abandoned School. Ang channel niya ay nakatuon sa urban exploration, kung saan madalas niyang ibinabahagi ang mga kakaiba at nakakatakot niyang karanasan sa mga abandonadong gusali sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos. Oh, creepy Sa ng video lugar, na oh. ito, pinili niyang pasukin ang Audubon Junior High, isang lumang paaralan sa Cleveland, Ohio. Itinayo ito noong 1922 upang may bahagi ang programa para mapabuti ang edukasyon ng kabataan sa lungsod. Ngunit paglipas ng mga taon, Abandoned na eskwelahan. bumagsak ang bilang ng mga estudyante, nagbago ang pangangailangan sa edukasyon, at unti-unting nalaos ang paaralan. Taong 2010, opisyal itong isinara, matapos maglingkod ng 84 na taon. Mula noon, halos 15 taon na itong nakatiwangwang, naging tambakan ng kriminalidad at karahasan. Noong May 2023, natagpuan ang bangkay ng 16 anyos na binatilyo sa likod ng gusali, may tama ng maraming bala. Hanggang ngayon, walang nahuhuling sospek. Makaraan lamang ang 9 na buwan mula sa insidente, mag-isa at hating gabi, nagpa siya si Chris na pasukin ang paaralang iyon. Pagkapasok pa lang niya, bakas na bakas ang pagkabulok, maraming guhit ang pader, gumuho ang kisame, at sa bawat sulok ay nakasulat ang nakakakilabot na graffiti at mensahe. Naglagay din siya ng infrared cameras sa iba't ibang parte ng gusali, sakaling may mahuli ang mga mata ng kamera na hindi kayang makita ng tao. Habang lumalalim ang paglusong niya sa loob, napansin niyang may mga senyales na may ibang tao roon kamakailan lamang. Ngunit wala siyang narinig o nakita, kaya nagpatuloy lamang siya hanggang sa isang silid ang pinasok niya, at doon nagsimula ang bangungot. Bigla niyang narinig ang mga kakaibang tunog sa dilim. At mula roon, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin para kay Chris. There's a lot of movement down there. You hear that? Parang ako Sounds talaga like somebody's down kinakabahan. there. Mas kinakabahan ako kaysa dun sa nag-explore. What the hell was that? Ang tapang ni Kuya, no? Pero yung pasukin niya yan na ano, napakalawak na eskwelahan yan eh. Matagal nang inabando na. Lalo gabi pa, pinasok yung lugar na yan. Walang nakakaalam kung anong meron dyan. Lalo pat may ano, nakatakot niya dahil may namatay daw na estudyante dyan. Tinadtad ng bala. Katakot. Kinaya ni Kuya. At tapang ang lalaki. Yeah, somebody's here. Someone's gotta be here. Agad na pinuntahan ni Chris ang direksyon ng tunog upang alamin ang pinagmulan nito. Naglibot siya, sinuri ang bawat sulok, ngunit wala siyang natagpuan. Inisip niyang baka isang taong walang tirahan lamang ang nakatira roon. Pero hindi siya umatras. Ipinagpatuloy niya ang exploration, hindi niya alam na sa isa sa mga camera niyang inilagay, may nakuhanan na bagay na hindi maipaliwanag. Whoa, look at this. That is really creepy. It's a gym area. It's disgusting.
destroyed in here, though. They set a fire right here. It's probably not even vandalism. Kids or whatever. It's probably homeless people trying to stay warm during the winter. So they just burn the wood of the floor, I guess. This area has a really weird smell. Ano, stage. Parang This ano, area has a really parang stadium. weird smell. May Sa masyado footage, na kung dumanda, may tititigil mo anino. ng mabuti, makikita ang itim na anino na tila Oo nga, may dumudulas dumana, mula sa oh. isang gilid ng bintana patungo sa Ayun kabila. pa, oh. Walang kaalam-alam si Chris, nagpatuloy pa rin siya sa pag-iikot. Nasagi niya ang isang Hindi niya cable sa napansin. sahig na parang nakaset up bilang booby trap. Oh, may ano pa, may Sinundan niya ang tali, oh. kawad para malaman kung saan ito nakadugtong at doon niya nadiskubre ang isang nakapanghihilakbot na setup. Parang trap nga yan na ano, sinet up. Looks like a booby trap. That's weird. String just keeps going. all the Haba way ng down tali, there. oh. This is sketchy though. Look at this string. It just keeps going up. That's weird. Pinagdaan. Oh, may buwan sa taas. Fuck, I thought that chair was Itim. falling. Delikado yan. Pagtapat mo dyan na may batak yung upuan na yun. Ay, yung tali. Babagsak sa'yo yan. It's freaking out. God, that scared the hell out of me. Grabe. May upuan na nakasabit Galing ng at sinasalo lamang ng cable, isang bitag. Kapag may humila o mapatid sa kawad, babagsak ang upuan, maaaring tumama sa ulo o makasakit ng malubha sa sinumang madadaanan nito. Sa lugar na kilala sa krimen at karahasan, malinaw na ang nagset nito ay may masasamang intensyon. Dahil sa natuklasan, umakyat si Chris sa itaas na palapag upang alamin kung sino o bakit ito inihanda. May bag. Ngunit Bag ng habang bata. nag-iimbestiga, may nangyari na nagpabago sa takbo ng lahat. This is where the string goes. Listen, Ingat ka dyan, kuya. Hindi natin alam kung anong meron dyan. somebody's down there. Pababa pa, oh. What the hell was that noise? Wait a minute. This wasn't like this before. I do not remember this being here. Hello? Hello? I can't remember if this was like this before or not. Noong una niyang lapitan ng isang pinto, maluwag itong mabubuksan. Pero nang makarinig siya ng malakas na kalabog, bumalik siya sa ibaba upang tingnan at laking gulat niya nang makitang nakaharang na ngayon ang bakal na gate sa mismong pinto. Ibig sabihin, may ibang nilalang o tao may roon tao sa loob. dyan. Maaaring nagtatago o naghihintay. Sa Hindi kabila naman ng babala, automatic yan na ano hindi eh, sigurado si pinaka-gate Chris eh. kung ganoon na ba yun kanina. Kaya nagpatuloy pa rin siya. Hanggang sa pagpasok May tao niya yan sa dyan. isa pang kwarto, biglang may boses na narinig mula sa mukhang walang laman na silid. Smells weird in here. Weird nga. That's actually kind of creepy to see. Wi-Fi Sa audio, blackboard, eh. maririnig ang mabilis na bulong habang nakatutok ang camera sa pisara. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit parang may nagsabi ng "He is watching." May nanunood, may nagmamasid. That's actually kind of creepy to see. Pero sa mismong oras na yun, hindi ito narinig ni Chris. Napansin lamang niya ang boses nang balikan niya ang video sa pag-e-edit. Walang kaalam-alam, tuloy lang siya sa Ganun naman pagsisiyasat. Doon niya napansin ang pulang bakas sa Pag-i-edit mo, saka sahig, malalaman tila mancha na ng dugo. Merong ganun nangyari. Sinundan niya ang bakas, papunta sa pintong may nakakabahalang karatula. Ramdam na niya ang kaba, naninikip ang dibdib, nanginginig ang kamay, pero hindi siya umatras. Binuksan niya ang pinto, at ang naghihintay sa loob ang pumunit sa kanyang lakas ng loob. What the hell? Somebody was Is this real? What the May fuck? kulay pula. Parang dugo. This can't be real. Bakas ng dugo. It's crazy. Oh shit. May ano, islam Yo, mo there ano. are bullet cases.
yun ang ano, bala. May tumunog. Somebody's in here. Ayan nga, yan dyan. Pagbukas niya, dumiretso sa mukha niya ang tanawing pulang-pula ang sahig, parang may hinilang katawan. Sa gilid, nakakalat ang mga empty bullet casings, mga shell ng bala. Habang sinusubukan niyang intindihin ang nangyayari, bigla siyang nakarinig ng napakalakas na putok, kasunod ang boses ng lalaki mula sa loob ng silid. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, halos hindi makahinga. Tumakbo si Chris palabas ng gusali, hindi lumilingon. Sa kabutihang palad, nakalabas siya ng hindi nasaktan. Hanggang ngayon, hindi matiyak kung sino ang nasa loob kasama niya at kung ito rin ba ang sangkot sa pagkamatay ng binatilyo noong nakaraang taon. Pagkalabas niya, agad niyang itinawag sa pulis ang kanyang nakita. At mula noon, mahigpit nang nakabantay ang autoridad sa Audubon Junior High at sino mang magtatangkang pumasok, tiyak na aarestuhin. Ang video na ito ay tunay na nakakakilabot. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang ang impormasyon na makakalap tungkol dito dahil bigla itong nag-viral. Makikita ang isang lalaki na, base sa itsura ng bahay, ay tila nasa Thailand. Sa video, pumasok siya sa loob ng isang lumang tahanan kung saan may tila isang altar. Ngunit ang hindi niya alam, may kakaibang presensya pala roon na hindi sinasadyang nakuhanan ng kamera. Wow. Gumalaw yung bata. Ay, ano yung ano? Ano ba yan? Dal ba yan? Manika, gumalaw. Pero na lang kung di remote yan o di battery. Talagang gagalaw yan. Pero kung di nga natin alam kung di remote yan. Pero kahit kung di remote yan, mag-iingay yan eh. Hindi pwedeng walang ingay yan kasi di battery nga. Pero walang narinig na ingay nung time na gumalaw yung ano, yung manika na yan. Kapansin-pansin ng isang bagay na gumagalaw, isang bagay na animoy isang doll ng sanggol. At kung doll nga yun, imposible itong gumalaw ng mag-isa dahil isa lamang itong bagay na walang buhay. Pero dito, malinaw na malinaw sa video na gumagalaw ito. Totoo kaya ito? O isa lamang itong edit na video na sadyang ginawa para takutin ang mga manonood? Ano sa tingin ninyo? Ang video na ito ay mula sa dalawang urban explorers na nag-iimbestiga sa isang matagal nang inabandona na ospital, isang lugar na kilala sa madugong kasaysayan at malalakas na ulat ng mga nagpaparamdam. Habang naglalakad sila sa mga nabubulok na pasilyo, may nakunan silang lubhang nakakakilabot, isang bagay na hindi nila kailanman inasahang makikita. Isa lang katawan. Lucy? Lucy, 원래 보면 안 돼. 이제 한개도 없었어. 지금 밥 먹겠어. 오늘 밥 먹었어요? 네? Oh, may nurse. Ayun, ayun, no? Posible bang may nagbibiro lamang sa loob ng sinasabing haunted na gusaling yun? Oh, O baka naman mas madilim Ayun, pa ang sagot silip pa. kaysa doon? Sino o ano ang mga nilalang na iyon na nakatayo sa Ayun, pasilyo ng kita-kita isang naman, no? ospital na dapat ay walang tao? At imposible yan dahil ano yan eh, abandonado ng ano yan eh. Hospital eh. At haunted pa. Kaya imposible magkaroon ng nurse yan.
Kung ano pa yan, kung ito active pa yung ano na yan, yung hospital na yan, operated pa, pwede pa magkaroon ng nurse. Pero kung hindi na, yung isinara na, paano pa magkakaroon ng nurse dyan? Creepy. Woo. Ng abandonado. Oh. Aswang nahulog. Ay, paday! Ay, kunay. Nahulog. Isang binatang pauwi na sana sa kanilang bahay ng gabing-gabi na. Ngunit habang naglalakad, napansin niya ang isang anino sa gitna ng daan, tila isang batang babae, mag-isa, at naglalaro sa kadiliman. Agad siyang kinabahan. Sa oras na ganoon, hindi dapat may bata pa sa labas na nag-iisa. Dahil dito, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at sinimula ng pagre-record. Panoorin ninyong mabuti. Yung bata nag-iisa. Gabi. Hindi pala bata. Siguro mga 3 taon lang yan. 4, ganon. Ano ba yan ang magulang na maglaro dyan sa ano? Labas, ating gabi. Makikita nyo na tila isang batang babae ang naglalaro kasama ang mga aso. Pero ayon sa maraming nakapanood, kakaiba ang kilos ng mga aso, parang hindi sila komportable sa presensya ng batang yun. Ang mas nakakatindig balahibo pa, ang sabi ng ilang nagkomento, wala raw anino ang batang nakuhanan sa video. Kung walang anino, malamang multo yan. Walang anino. Ayon pa mismo sa nag-record, hindi niya kilala ang batang yun at wala raw ganoong bata sa kanilang lugar. Kaya ang tanong, sino o ano ba talaga ang nilalang na yun? Isang ligaw na kaluluwang pag-alagala sa gitna ng gabi o isa lamang bata na naglalaro na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napadpad sa gitna ng dilim. Matapos nitong makita na nagliliyab ang gas pump, ay mabilis nitong kinuha ang fire extinguisher mula sa lalagyan at agad inapula ang apoy upang hindi na ito kumalat pa. Walang sino man ang nasaktan sa nasabing insidente dahil sa mabilis na pag-iisip at aksyon ng ama na yan pag ito. ano lumaki yung sunog, yung apoy pala. Sa gasolinahan yan eh. May bata pa sa likod. Tapang ni kuya. Ang video na ito ay nagmula naman sa YouTube channel na Franco TV. Sa partikular na video na ito ay papasukin ni Franco ang isa sa kinakatakutang gubat sa bansang Argentina. Ang kakahuyang ito ay hindi basta-basta pinapasok ng sinuman lalo na pagsapit ng gabi dahil marami ang natatakot na magkampang o pumasok dito dahil sa reputasyon nito bilang isang haunted na lugar. Kadalasan ay nagsasagawa pa ng sakripisyo o ritual kagaya na lamang ng pag-aalay ng dugo ng hayop gaya ng aso, pusa at iba pa. Subalit si Franco ay hindi ito itinuturing bilang dapat katakutan kung hindi challenge at pagkakataon upang i-uncover ang katotohanan kung totoo nga ba ang mga balita tungkol sa mga nakikitang skinwalker at shapeshifter sa lugar. I'm right now in the middle of nowhere on a creepy road, and the area that I'm supposed to be going to is right over here. See that trees all the way down there? That's the forest, in which is the most haunted area throughout this whole like little Skinwalker Valley. So I've made it out towards the forest line area, right over here, and I did find something interesting. Wow. Nakakabilib si kuya. Pasukin niya ano. Gubat. Gabi pa. Nag-isa lang siya. Wala siyang kasama kundi siya lang. Mag-isa mismo. Ang tapang ni kuya. Ang hirap niya kasi lalo kung hindi mo kabisado yung lugar. Papasukin mo. Hindi mo alam kung ano nag-aantay sa'yo dyan. It's a pathway inside to the forest area. Pagsapit ng takip silim ay siya namang pagdating ni Franco sa kakahuyan.
Agad siyang nag-livestream upang batiin ang kanyang mga viewers at ilahad ang kanyang planong gagawin sa gubat. Dala ang kanyang camera, ay agad niyang sinuong ang madilim na kakahuyan. Oh my God. Oh, this is creepy. Creepy talaga. I hope I'm able to find my Ba't way yan, out. talagang creepy yan. Pagtungtong niya sa madilim na gubat, ay agad siyang nakaramdam ng kakaiba sa hindi pamilyar na lugar. Sa bawat hakbang niya sa lugar, ay lalong tumitindi at bumibigat ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa kanyang pagpapatuloy, ay may nahagipang liwanag ng kanyang flashlight mula sa dilim. Pagmasdan ninyong mabuti. I keep hearing stuff moving further in the forest I go in. Could be coyotes, it could be animals. I don't know. I keep hearing something in this direction. What the hell is that? I guess something in the ano yun? distance back there. Kumurap, mata yun, kumurap eh. Ayan, oh. Hindi natin alam kung anong kaninong mata yan. Basta mata siya. Kumurap eh. At sa laki niyan, ibig sabihin malaki ang may-ari niyan. Malaki eh. Takot. Laki ng ano eh. Laki ng Dalawang liwanag pares ng na mata eh. umiilaw na mata mula sa dilim ang nagmamasid Sabihin, at malaki yan. tumititig sa kanya. Tila ba handa na itong umatake at sugurin siya. Lalo namang kumabog ang dibdib ni Franco sa kaba. Ngunit sa kahit kanyang ako, determinasyon, ay kakabahan nagpatuloy talaga pa ako rin siya niyan. sa pag-e-explore sa madilim na parte ng kakahuyan. Kahit nga ako nandito nanonood lang, nag-reaction lang. Nakakaramdam na ako ng I taba can't eh. see anything. There's... Oh my God. Freaking guards. Hindi nawawala, andun pa rin oh. See it? Talagang tinitingnan siya. There it is again. Put him down my IR. Even just a bit. See it? Upang mawala ang pangamba, ay inisip niya na lamang itong hayop. Ngunit sa kanyang loob, alam niya kung anong uri ito ng nilalang. Pero kahit hayop pa yan. Kung kasi totoo ang hindi mo alam legend kung tungkol anong sa mga klaseng hayop nakikitang yan. nilalang sa kakahuyang Mamaya, ito, alam niyang nasa panganib Pamansig na siya. hayop yan eh. Subalit sa kanyang kagustuhan mag-imbestiga, ay nagpatuloy pa rin siya na galugarin ang loob nito. My goal is to camp out here for the night. Like feathers. What the hell is that? I know they're going through this with just a blade. Nothing else. Ano ba yan? Ang creepy ng lugar. Ang dilim. Naalas wala Sa bawat makita. hakbang na Oo. kanyang ginagawa ay tinatanlawan niya ang madilim na paligid. Nag-iingat at alerto sa bawat gumagalaw na kanyang naririnig na nagtatago sa mga puno. Alam niyang may mga matang Naka-night nagmamasid mode sa pa kanya siya. na nagkukubli mula sa dilim. Sa kanyang pagpapatuloy na suyurin ang pinakapusod ng kagubatan, ay nakakita siya ng isang abandonadong bahay na natatakpan ng mga puno. May bahay pa. I just heard something. Anong ginagawa ng bahay dyan? Pag may This is bahay, absolutely baka may horrifying tao. because it's so stupid. I really don't want to be here right now. I just don't like the forest because anything could be hiding in here. Kasi may bahay nga. And I'm worried more about animals Andyan than pa kaya yung tao. Sa paglapit ni Franco sa nabubulok na bahay, ay nakaramdam siya ng takot at pangamba.
Nag-switch siya ng kanyang camera Ang mula abandon sa na color bahay. mode upang lalong makita ng maayos ang paligid. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay may napansin at narinig siyang nakakakilabot buhat sa paligid ng bahay. What the fuck was that? Takot na. If I see someone, I'm out. I don't mess around when it comes to people. I'm gonna check the sides in case somebody's hiding on the side. What the hell is that? What the fuck was that? That shit. Oh, I don't know where the fuck it's coming from. I hear something faint in the distance. I don't know if you guys could hear it. Ayaw pa niyang pasukin yung bahay. I did hear what just Ayun, sounded like pinasok. screaming coming Ayun, from the nag-alam siyang outside. pasukin kasi kahit pa sabihin natin abandon. May or may not be why the reason why I'm hiding inside this. Hinanap niya kung saan nagmumula ang misteryosong ingay na kanyang naririnig. Sa kanyang isip ay gusto na niyang umalis sa lugar, subalit pinagpatuloy pa rin niya ito. Nang lalong lumalakas ang misteryosong ingay, ay muli siyang lumabas ng bahay at hinanap ang tunog. Ang mga ingay, tunog ng mga nababaling tuyong sanga at dahon, ay indikasyon lamang na hindi siya nag-iisa sa loob ng kakahuyang ito. There seems to be a lot more trails going through here. I can't really tell what direction that sound was coming from. I just heard a man. What the fuck was that? Listen. Fucking shit. What the fuck was that? Yan, trap. Ande. The hell is this? Akala ko trap eh. I have my knife out because if it is an animal that comes running out, I'd rather kill it than it bite me and I get rabies. Holy shit. I am in some sort of barn like structure, and there's webs all over the ceiling. I low-key feel a hell of a lot safer in here than outside. Oh. I 100% just saw a pair of eyes again. Right over there in front of me. What am I hearing? I did see... Nakita niya muli ang mga matang umiilaw, nagmamasid at hindi gumagalaw mula sa dilim. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarinig naman siya ng mga footsteps sa paligid, dahan-dahan ngunit papalapit ng papalapit sa kanya. Tinulinan niya ang kanyang lakad ngunit patuloy pa rin sumusunod ang mga yapak sa kanya. Kasi di mo siya Ngunit nakikita. determinado siyang marating ang Ikaw, dulo ng kitang-kita ka niya. kakahuyan, kaya naman nagpatuloy pa rin siya sa pag-e-explore. Got me even paranoid to turn my back
towards the forest because I heard what sounded like heavy footsteps. I did see what looked like eyes staring at me from further deep inside coming towards the house, and then they were just gone. See, I'm literally just hearing what sounds like movement. I'm gonna switch to my other camera, my Psionics. Listen. I don't know what that is. Listen. It sounds like it's coming from here. Oh shit. Gulat siya, gulat. Parang may lumipad sa may tapat niya. Something moved in the bushes. Humuli. Tumakbo na siya, natakot na, tumakbo na. Bagamat hinihingal at nanginginig ang boses, ay patuloy pa rin siyang nakikipag-communicate sa kanyang audience habang naka-livestream upang ibahagi ang nangyayari sa kanya. Isa nga ba itong tao, hayop o di kaya ay mas nakakatakot pang nilalang? Bumalik muli siya sa kanyang sasakyan at nilibat ang paligid sa loob ng 15 minuto, nagdadalawang isip kung tutuloy pa siya o hindi. Subalit sa bandang huli, ay nanaig pa rin ang kagustuhan niyang ipagpatuloy ang pag-e-explore sa ibang bahagi ng kakahuyan. Nagpark siya sa isang madamong lugar at nagpatuloy sa kanyang pagmamatsyag. Medyo makulit. And I just heard something. Yung pakiramdam ba ng I can still hear what sounds like gusto mong malaman talaga kung anong meron din sa loob ng lugar. coming from the forest. It sounds like there was people on the inside. What? Makalipas lamang ang ilang minutong pamamalagi sa damuhan, ay nakarinig siya ng misteryosong boses mula sa kakahuyan. Pinagmasdan niya ang paligid ngunit wala naman siyang nakita. Inisip na lamang niya na maaaring mga hiker lamang ito na malapit sa kanya. Subalit ang boses ay lalong lumalapit at malinaw, indikasyon na napakalapit lamang ng pinagmumula ng boses sa kanya ngunit wala siyang makitang tao na posibleng pagmula nito. Makalipas pa ang ilang sandali, ay nawala naman ang boses. Sinubukan niyang matulog muli, at eto ang sumunod na nangyari. Sinubukan niyang matulog subalit ang pakiramdam na tila may nagmamasid at nanunood sa kanya ay nagpapatuloy pa rin. Kaya naman lumabas siya upang tingnan ang Check in front of the paligid. car to see if there's anything to worry about. But nothing. The silence became unbearable. He couldn't shake the feeling that something was watching him. Tulog. Unable to rest, Franco stepped outside to check the area again. It is now about 4 in the morning, 4 ng madaling araw. and I started hearing crunching sounds. And I thought it was right next to my window. But I hear footsteps again coming from the forest. Listen. I got footsteps. May mga hakbang. Labags na naglalakad. Ayun na naman yung dalawang mata, Makalipas ang ilang sandali, ay muli niyang nakita ang umiilaw na mga mata, subalit ngayon ay malapit. Sinundan siya. Agad na bumalik si Franco sa kanyang sasakyan at inilak ang pintuan. Sa pagkakataon na ito ay minabuti na lamang niyang umalis at lisanin na ang lugar. Habang umaalis, ay Tama lang inaalala ginawa niya ang mo. mga matang umiilaw at nanlilisk sa dilim, ang mga nakakakilabot na boses, tunog at mga footstep na patuloy siyang sinusundan.
Ayon naman kay Franco, isa ito sa gabing hinding-hindi niya malilimutan. Bagamat hindi siya sigurado kung ito nga ang legend na skinwalker o shapeshifter, ngunit isa lamang ang kanyang sinisigurado, may kakaiba at kababalaghan na nangyayari sa loob ng kakahuyang ito. Viral ngayon ang video na ito sa TikTok na sa loob lamang ng isang araw ay umani na ito ng milyong views. Makikita sa video na habang umiigib ang lalaki sa poso, ay bigla na lamang kusang tumilapon ang timba nito na malapit lamang sa kanya. Maya-maya pa ay misteryosong lumapit ang babae upang makiigib. Hinihinala nilang isa itong aswang o mangkukulam. Panoorin ninyong mabuti at kayo na ang bahalang humusga kung totoo o isang hoax lamang ito. Tumilapon yung balde niya. Ano, may humila. Tumilapon yung balde niya, no? Hindi naman basa-basa magkaganon yung walang ihila. O kaya umulot tsaka inagis. Kuya, minumulto ka dyan. Wala ka, andyan na yan. Ayan na kuya, oh. Ayan. Ayan na yun. Ayan yung may kagagawan yan. Ba't tumilapon yung ano mo, baldi mo? Ang weird ng suot ng babae, oh. At parang nakapaa pa. Parang maputla yung mukha, oh. Ayan na nga yan, oh. Putla yung mukha, eh. Hindi niya lang napapansin. Titigan mo kasi, kuya. Ayan, oh. Ang puti na yung mukha, eh. Parang, ano, eh. Namumutla. Iba yung pagkaputi, eh. Pati yung puti, eh. Pinaabot. Iabot mo, kuya. Nawala. Hindi na malaya nung oh. Gapang. Hindi niya napansin na wala yung ano, yung babae. Nawala, oh. Maraming salamat sa panonood. Okay. Natapos na naman po yung pinanonood natin. Natakot ba kayo? At maraming salamat sa mga nanood. At sa mga hindi pa nanonood, panoorin nyo. At katapos nyong panoorin o habang nanonood, paki-likes nyo naman. At paki-subscribe na rin ng channel ko. Maraming salamat sa inyo mga kawaray. At sa inyo din, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa ating mga OFW. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. At sa mga nag-likes, maraming salamat din po. At kita-kita po ulit tayo sa mga i-upload ko pang mga video
yung reactionan natin. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat.